Maglalabas na ng show cause orders ang COMELEC sa higit 20 government contractors na nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng mga kontraktor na nag-donate sa mga kandidato noong 2022 elections. Sa dokumentong ipinakita sa media, dated October 14 ang certification na inisyu ng Department of Public Works and Highways. Sa 53 contractor donors na naitala ng COMELEC, 27 ang nagkaroon at may existing contract sa pamahalaan. Ibig sabihin po ba ay wala ng liability yung 26 doon sa hiningi natin na listahan? Hindi naman po. Ang sinasabi lang po natin, hindi sila government contractors, public works contractors, and therefore hindi sila pumapailalim sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Hindi pa pinapangalanan ng COMELEC ang mga kandidatong tumanggap ng donasyon. Pero sa inisyal na pagsisiyasat ng Billionaire News Channel, ilang kumpanya ang nakita naming may koneksyon sa ilang public officials. Una sa listahan ang Unakim Construction na nakapangalan kay Romel Diacen Jr. Anak ni dating Kalinga Governor Floyd Delia Diacen at pinatay na Vice Governor Romel Diacen. Kapatid siya ni former board member Mark Aldrich Diacen na natalo noong nakaraang eleksyon. Ang Centerways Construction and Development Incorporated ni Lawrence Lubiano na nag-donate ng 30 million pesos sa kampanya ni Senator Cheese Escudero. Ang 1116 Construction na pagmamayari naman ni Maria Criselda Margarita Dada Beltran, daughter-in-law ni Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran, at kapatid ni Apalit Pampanga Mayor Oscar Jun Tetangco. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na mula 2016 hanggang 2025, nakakubra ng 127 infra projects ang 1116 Construction sa Region 3. Katumbas ito ng 10.3 billion pesos at karamihan ng mga proyekto makikita sa Pampanga at Bulacan. Ang Prismodial Construction and Development Corporation, kung saan ang authorized managing officer ay si Jofel Canque Valmosina, anak ni former DILG Undersecretary Chito Valmosina at ang second nominee ng Sagip Party List, kung saan kasalukuyang nakaupo si Paulo Marcoleta bilang representative nito sa Kongreso. Ang Octagon Concrete Solutions Incorporated na una nang iniulat na partly owned ng asawa ni Sorsogon 1st District Representative Det Escudero. At ang JELM Construction ni former Tanawan Leyte Board Member Elmer Magdalaga. Patuloy ang aming pagsusuri sa mga kontraktor na inilabas ng COMELEC at kung ano ang kanilang koneksyon sa mga nasa pamahalaan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, patuloy ang investigasyon ng poll body sa mga kontraktor na certified ng DPWH na may existing contract sa pamahalaan. Kahapon din ay minarapat na ng ating pong Political Finance and Affairs Department na magpadala rin ng sulat muli sa DPWH with the permission ng Commissioner in Charge para sa 31 naman na mga possible public works contractors para sa 2025 national and local elections. Una nang sinabi ni Garcia na bawal sa mga government contractor ang pagbibigay ng donasyon sa mga kandidato at bawal din sa mga kandidatong tumanggap ng donasyon sa mga kontraktor. Maaari raw kasi itong lumabag sa Section 95C ng Omnibus Election Code. Ang mapatutunayang lumabag ay maaaring patawan ng isang election offense o katumbas ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong at perpetual disqualification from public office. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.